Papa Dudut. Tawagin niyo ako sa palayaw na Ava. Papunta kami ng nanay ko dito sa Cagayan nang maaksidente ang sinasakyan naming bus. Hindi ko alam ang tamang kilos dahil sa pilay ko sa braso. Bukod doon ay nakabenda rin ang aking ulo at sa aming dalawa ay ako ang mas grabe ang pinsala sa katawan. Batid ko kina nanay at sa kasintahan kong sinil ang sobrang pag-aalala sa sinapit ko sa kalagayan ko. Ganun pa man ay tinis ko ang lahat. Naaawa na rin ako kay nanay sa panay na pag-iyak kaya hanggat maaari ay hindi ko ipinapakitang nahihirapan ako. Mabuti na lamang at hindi kami pinabayaan ni Neil. Mula siya sa may kayang pamilya kaya hindi masyadong iniinda ang gastusin. Isipin niyo na lang po ang ginagawa kong ito ay para masalba ang buhay ni Ava. Dahil hindi naman po pwedeng tumungangan na lang ako, gayong alam kong nasa panganib ang buhay ng minamahal ko. Nako, salamat ng marami Neil. Hindi ko alam kung sa paanong paraan kita mababayaran sa kabutihan mo. Saka na lang natin pag-usapan yan, Nay. Ang mahalagay makagawa muna ako ng paraan na maisaayos ang kalagayan ni Ava. Dinig kong pag-uusap ni nanay at Neil. Pagkatapos noon ay muli na akong nakatulog. Sa aking pagtulog ay may isang lalaki akong naaninag. Kasama ko raw siya sa isang dalampasigan at masaya kaming naghahabulan. Pinipilit kong tanawin ang kanyang mukha pero bigo ako. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay isinuot niya sa akin ang isang singsing na siyang tanda raw ng aming pagmamahalan. Pagkatapos noon ay agad niya akong niyakap at hinagkan. Sa aking panaginip, Papa Dudut, ay dama ko ang pagtatangi sa lalaking hindi ko man lang maaninag ang mukha. Saka ko na lang napagtantong nananaginip lang pala ako nang marinig ko ang isang tinig ng nurse sa aking tabi. Sa pagising ko ay nagulat ako dahil nag-iba na ang silid na kinakalagyan ko sa silid na kinakaroonan ko bago ako nakatulog. Nang mapansin ni nanay ang pagtataka ko habang inililibot ko ang paningin ko sa kwarto ay nagsalita siya. Lumipat tayo sa isang private room, anak. Sinilang pumili ng kwartong ito para sa iyo. Mabuti na lamang, anak, at merong sinil sa buhay natin. Dahil kung nagkataon ay hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggastos mo dito sa ospital, anak. Napansin ko ang lungkot sa mga mata ni nanay. Kasunod noon ang pagbukas ng pintuan sa kanyang likuran. Nakita kong isang makisig na lalaking nakangiti habang nakatingin sa akin. Andito ka na pala, Neil. Gising na siya pero hindi pa masyadong nakapagsasalita. Masayang pagbabalita ni nanay kay Neil. Sa mga nakaraang araw ko na pamamalagi sa ospital, Papa Dudut, ay tanging sinilangang nakatuwang ni nanay sa pagbabantay sa akin. Salamat ha. Kasi hindi mo ko pinabayaan. Nangihina pa rin ako sa tinig ko. Wala yun, mahal. Basta ipangako mo sa aking magpapalakas ka na. Para din yan sa darating nating kasal. Sa naisagot ni nila ay bahagya akong naguluhan. Wala kasi akong maalala patungkol sa kasal na tinutukoy niya. Kasal? Tayo ikakasal? Napansin kong nagulat sila sa mga naging tanong ko. Saglit silang nanahimik ni nanay. Tama ang dinig mo, anak. Nakatakda na ang kasal ninyo ni Neil bago pa man tayo maaksidente. Katunayan niya na isuot mo ngayon ang singsing na palatandaan ng pagpayag mong magpakasal sa kanya. Agad akong napatingin sa singsing na tinutukoy niyang suot ko. Simple lang, Papa Dudut, ang singsing na suot ko. Agad kong naalala yung singsing na sinuot sa akin ng lalaking nasa panaginip ko. Hindi ko nga lang matandaan kung pareho sila ng kasalukuyang kong suot na singsing. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko maalala ang ilan sa mga detalye sa buhay ko. Mabuti na nga lang at merong si nanay at si Neil na nagpapaalala sa akin. Hindi rin sila nagkulang sa pagpapadama sa akin ng pagmamahal nila.
Nakausap ko kanina yung doktor na tumingin sa kondisyon mo, mahal. Normal lang daw na wala kang masyadong maalala sa ngayon. May part kasi ng brain mo na masyadong naapektuhan mula sa pagkakabagok ng ulo mo. Pagkukwento sa akin ni Neil habang sinusubuan niya ako ng soup. Pero wala kang dapat na ipag-alala, mahal. Hanggat nandito ako, hindi ko kayo pababayaan ni nanay. Ganon kita kamahal, Ava. Kaya kung kinakailangan kong i-give up ang lahat ng meron ako, gagawin ko yun. Huwag ka lang mawala sa akin. Dugtong ni Neil na napapangiti pa habang sinasabi yon. Minsan dadalawa na lang kami ni nanay sa kwarto ko ay naisipan ko siyang tanungin patungkol sa nangyaring aksidente. Ano ba kasing nangyari sa atin, Nay? Paano po tayo na aksidente? Nasunugan tayo ng bahay sa Olongapo, anak. Walang natira sa atin ni isang kusing. Mabuti na nga lang at naisipan akong alokin ni Neil ng trabaho sa restaurant dito sa Cagayan. Papunta na tayo dito nang maganap ang aksidente. Maswerte pa rin tayo kahit papaano dahil pareho tayong nakaligtas, anak. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha ni nanay habang kinagkwento niya ang lahat. Ang sunod kong pinoproblema ngayon ay ang matutuluyan natin paglabas mo ng ospital. Hindi nyo na po kailangang problemahin yon dahil doon na lang po kayo manalagi muna sa bahay ko. Sabad naman ni Neil na noon ay kadarating lang. Wala rin naman po akong kasama doon ngayon. Habang nagpapagaling po si Ava, kayo na po munang magbabantay sa kanya. Dugtong niya nang mapansin ito ang pananahimik ni nanay. After 2 days ay nakalabas na ako ng ospital, Papa Dudut. Medyo may kahabaan ang binahe namin mula sa ospital hanggang sa bahay nila Neil. Agad ako namangha nang makita ko ang bahay na tinutukoy niyang pansamantalang tutuluyan namin. Bukod kasi sa napakalawak ng lupaing kinakatayuan nito, ay napaka-elegante pa ng itsura ng bahay. Sa laki nito ay napaka-imposibleng tanging sinilangang nakatira. Isa pa sa mga nakadagdag atraksyon sa akin ay ang dagat na natatanaw sa likuran ng bahay niya. Maging si nanay ay manghang-mangha rin sa kanyang mga nakikita. Ikaw lang ba talagang nakatira dito, Neil? Parang napakalaki naman ito. Dinig kong tanong ni nanay. Maging siya pala ay nagtataka rin. Ay hindi po. Dati po kasi ay buong pamilya kaming nakatira dito. Pero mula na mag-asawa na yung dalawang ate ko, kusa na rin silang ibinukod ng mga asawa nila. Sila papa at mama naman, kasama na ng kuya ko sa Canada. Ayun, abala na sa mga apo nila kaya naiwan na lamang po ako mag-isa sa bahay. Sagot naman ni Neil. Malaking tulong sa pagpapagaling ko ang sariwang hangin at maaliwalas na kapaligiran sa bahay ni Neil. Bukod sa mga kasambahay niya ay hindi rin ako pinabayaan ni nanay. Madalas rin akong tawagan ni Neil para kumustahin kapag siya ay nasa opisina. Mula kasi nang may uwi na ako ay bumalik na rin siya sa kanyang pagtatrabaho. Sa kanya na kasi pinamana ng kanyang mga magulang ang family business nilang restaurant. Kaya batid kong hindi biro ang kanyang ginagampanang trabaho. Alam mo anak, napakaswerte mo talaga dyan kay Neil. Kung tutuusin ay ang dami na nating gastusin sa ospital. Pero ni minsan ay wala pa ako narinig na reklamo sa kanya. Nakita kong sobra siyang nag-aalala sa mga nangyari sa atin. Ilang gabi na rin siyang nagpupuyat sa pagbabantay sa'yo at lahat ng yun anak ay kinaya niya. Sa kwento ni Nanay Papa Dudut ay namangha ako sa mga sakripisyo ni Neil. Tuloy ay napaisip ako, paano na lang kung wala si Neil sa buhay namin na mag-ina. Ang araw na pamamalagi ko sa bahay ni Neil ay unti-unti na rin gumagaling ang mga galos ko sa katawan. Pero may kaunting kirot pa ako nararamdaman sa aking ulo. At dahil sa ayaw kong mag-alala pa si nanay ay pinipilit kong maging maayos sa paningin niya. Nakatulong rin na nalilibang ako sa sarili ko sa pagtulong kay nanay sa pagluluto.
Kahit papaano ay marami na rin akong alam na lutuin dahil sa kanya. Ava, magbihis ka. Ipapasyal kita rito sa restaurant. Napangiti ako sa paanyaya ni Neil sa akin. Gusto ko yung ideya na pamamasyal kaya agad akong gumayak. Halos ilang araw na rin kasi ako nakatambay lang sa bahay. Nasa sasakyan pa lamang kami ni Neil ay abutenga na ang aking ngiti. Ang gaganda kasi ng mga tanawing nadaraanan namin kaya hindi ko mapigilan ng mamangha. Medyo hapon na nang lumabas kami ni Neil at kaya medyo madilim na nang makarating kami sa restaurant nila. Nasa garahe pa lang kami ay napansin ko na ang tila ba walang masyadong tao sa restaurant. Bahagya lang ako nagtaka dahil sa kabila noon ay nakangiti pa rin si Neil. Medyo weird ka rin pala no, pagpupuna ko kay Neil. Bakit naman? Sagot niyang nakangiti pa rin sa akin. Hindi ba dapat nababahala ka kasi kakaunti lang ang customers nyo? Halos wala pa nga atang makitang tao sa loob oh. Bakit nakangiti ka pa rin dyan? Yung makasama lang kita ngayong gabi, Ava. Malaking bagay na yun sa akin. Tugon niya sabay hawak sa kamay ko. Hanggang sa inaya na niya akong pumasok sa loob ng restaurant. Laking gulat ko nang makita sa mga talulot ng bulaklak na nakakalat sa sahig. Tanging mga lampara lang ang nagsisilbing liwanag sa loob ng resto. Sinundan namin ni Neil ang mga talulot ng bulaklak na nakakalat papunta sa isang table. Bago ako makarating sa table ay saka palang inilawan ng isang waitress ang kandila sa table. Saka naman nagsimulang tumugtog ang gitarista sa tono ng kantang Everyday I Love You. Hindi ko na maitago ang kasiyahan sa mga inihanda ni Neil para sa akin ang gabing iyon. Hindi kaya sobra namang ata ang lahat ng ito, mahal? Kulang pa nga sana ito, mahal eh. Nagustuhan mo ba? Oo naman. This is too much, Neil. Pero thank you pa rin. Thank you for making me feel special. Pagkatapos kong magsalita ay muli siyang tumayo saka lumuhod sa aking harapan. Anong ginagawa mo? Pagtatakang tanong ko. Pagkahawak niya ng kanang kamay ko ay tinanggal niya ang singsing na suot ko. Teka, bakit mo tinanggal yung singsing na suot ko, mahal? Hindi ba ikaw rin naman ang may bigay nito? Napangiti siya sa naging tanong ko. Hindi mo kasi naalala yung unang proposal ko, kaya gagawin ko na lang ulit. Sagot niya sa kanilabas ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Nang buksan niyang maliit na kahon ay namangha ako sa nakita kong singsing sa loob nito. Mas mukha siyang mamahalin kesa sa dati kong suot na singsing. Will you marry me, Ava? Sunod na tanong niya habang nakaluhod sa aking harapan. Sa ginawa niyang yun ay hindi ko pa alam ang isa sagot ko. Yes, Neil. Pumapayag ako magpakasal sa iyo. Maluha-luhang sagot ko. Sa sobrang saya niya ay agad niya akong niyakap at hinagkan sa mga labi ko. At nung gabing yon sa aming dinner date ay napag-usapan na namin ang tungkol sa papalapit naming kasal. Gusto ni Neil na ganapin ang aming kasal sa petsang August 28. Yun rin kasi ang petsa kung kailan kami nagkakilala. Napakarami niyang plano sa napakahalagang araw na yon sa buhay namin. Pero ang tungkol raw sa gown ko ay ako na ang bahalang mamili. I don't know, but I believe. Kinabukasan ay pinasyal naman niya ako sa kanyang opisina. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga staff sa opisina, maging sa restaurant. Naging magigiliw silang kausap para sa akin. Maging sila ay hindi rin naitago ang excitement sa papalapit na kasal namin ni Neil. Kaso sa hindi inaasahang pagkakataon habang nakikipagkwentuhan ako sa mga staff ni Neil, ay bigla akong nahilo. Lumabo ang paningin ko na tila ba idinuduyan ako. Maging ang mga halakhakan ng mga kausap ko ay tila ba umi-echo sa aking pandinig. Kasunod noon ay ang matinding pagkirot ng ulo ko. Sa tindi ng sakit ay wala na akong nagawa kundi ang sumigaw na lamang, Papa Dudut.
Batid kong nagulat at nataranta ang mga staff ni Neil at maging sila ay hindi rin alam ang gagawin para tulungan ako. Sunod ko nang namalayan ay ang pagkarga sa akin ni Neil habang isinisigaw ang pagtawag sa pangalan ko. Sa pagkawala ko ng malay ay muli kong nakita ang lalaki sa aking panaginip. Ipinagluluto niya ako ng makakain habang pinipito niya ang kantang "Basta't Kasama Kita". Nasa loob kami ng isang barong-barong at sa hindi ko may paliwanag na dahilan, Papa Dudut, ay para bang ang tagal na naming magkakilala ng lalaking nakatalikod sa akin. Hinihintay ko ang kanyang pagharap sa akin. Gusto ko na kasi talagang makita ang kanyang mukha at sa tindig ng kanyang pangangatawan ay sigurado akong hindi sinilang nasa aking harapan. Kaya naman mas lalong naiinip ako sa kanyang pagharap. Nang sa wakas ay humarap na sa akin upang ihain ang mga pagkain ay napakaganda ng kanyang ngiti sa akin, Papa Dudut. Bukod sa makapal niyang buhok ay nakadagdag rin sa kanyang kakisigan ang makapal niyang kilay at mapulang mga labi. "Kumain ka na, mahal. Maaga ka pang papasok sa trabaho mo," sabi niya habang nilalagyan ng pagkain ang aking plato. Paminsan-minsan ay sinusubuan rin niya ako habang sabay kaming kumakain. Gustong-gusto kong tanungin ang pangalan niya ngunit hindi ko nagawa. Nagising ako nang marinig ko ang pag-uusap ni nanay at ni Neil. "Subukan kaya natin siyang dalhin sa ibang doktor, Neil. Matagal na po namin pinagkakatiwalaan ng doktor na tumitingin kay Ava ngayon. Kaya wala akong nakikitang dahilan para sumangguni pa sa ibang doktor. Nagwo-worry lang kasi ako sa kalagayan niya. Mas mag-alala po kayo kapag may nakakita sa kanyang ibang tao." Sagot naman ni Neil sa nag-aalala kong ina. Sa aking paggising ay muli kong naalala ang lalaki sa aking panaginip. Sinubukan kong tandaan ang kanyang pagmumukha pero hirap ako. "Kumusta na ang pakiramdam ng mahal ko?" Nag-aalalang tanong sa akin ni Neil. Hindi ko pa siya kaagad nasagot dahil pinipilit ko ring tandaan ang mga nangyari sa akin sa restaurant bago ako nahilo. "Over-fatigue raw ang dahilan ng pagkirot ng ulo mo. Yun ang sabi ng doktor sa amin, anak. Pero huwag kang mag-alala dahil bukas na bukas rin ay makakauwi na tayo," ang sabi naman ni nanay. Kasama sa advice ng doktor ang pag-iwas sa mga crowded at matataong lugar. Nagiging dahilan daw kasi yon ng aking stress sa aking pag-iisip. Hindi kasi ito makakatulong sa aking pagpapagaling. Pagkalabas ko ng ospital ay nag-leave si Neil ng 1 linggo. Gusto kasi niyang matutukan ang kondisyon ko. Siya rin halos araw-araw ang naghahanda ng mga kailangan ko, maging ang mga gamot ko. "Doktor ka na rin pala ngayon," paberong sabi ko sa kanya matapos niya akong painumin ng gamot. "Ayoko na kasing maulit pa yung nangyari sa'yo sa restaurant, mahal. Kaya kung kinakailangang mag-leave ako sa trabaho ko ay gagawin ko. Masiguro ko lang ang kaligtasan mo." Tugon niya na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Dahil nga sa mga nangyari sa akin, Papa Dudut, ay napag-usapan namin ni Neil na gawing simple na lamang ang aming kasal. Sa bahay nagaganapin ang simpleng salo-salo na tanging malalapit lang sa amin ang imbitado. Pagsapit ng gabi bago ang araw ng aming kasal ay kapansin-pansin kay Neil ang sobrang excitement. Naka-check-in na siya sa isang hotel ng gabing iyon. Ang sabi kasi ni nanay ay bawal daw magsama ang groom at bride sa iisang bubong bago ang kasal. "Pasensya ka na, mahal ko, ha. Excited lang siguro ako kaya ako nagkakaganito," pagpapaliwanag ni Neil pagkasagot ko ng pang-5 tawag niya. "Okay lang. Naiintindihan naman kita. Okay ka lang ba ngayon? Tawagan mo lang ako kapag may nararamdaman kang kakaiba, ha? Huwag ka nang masyadong mag-isip. Okay lang naman ako. At saka kasama ko naman ang nanay ko dito kaya matulog na tayo, mahal ko. At maaga pa tayo bukas. See you bukas. My soon-to-be Mrs. Castillo." Paalam niya sa huling pag-uusap namin. Excited rin naman ako para sa kasal namin, Papa Dudut.
Pero mas nananaig sa akin ng kaba ng gabing iyon. Sa sobra kong pag-iisip sa gaganaping kasal namin ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. At sa aking pagtulog ay muli kong nakita ang misteryosong lalaki sa aking panaginip. Nakaupo kami sa tabing dagat habang pinagmamasdan ng mga naglalakihang alon. Hawak niya ang aking kamay at sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ko ang kanyang tinig, Papa Dudut. Kahit ano pang mangyari, Ava, hindi kita bibitawan. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Pangakong hindi ako magbabago. Ang sabi niya, saka ako hinagkan sa aking mga labi habang dahan-dahan niya akong hinihiga sa buhangin. Ewan ko ba kung bakit tila ba damang-dama kong mahal ko rin ng lalaking kahalikan ko. Kaso, agad rin akong nalimpungatan. Sa aking paggising ay damang-dama ko ang mabilis pa rin na pintig ng aking puso. Sino ang lalaking yon at bakit lagi ko siyang nakikita sa mga panaginip ko? Pabulong na usal ko sa aking sarili. Medyo natagalan pa bago ako muling nakakuha ng tulog. At sa aking muling pagtulog, Papa Dudut, ay nakita ko naman siya. May mga pasasya sa mukha at hinihingal. Humihingi siya ng tulong sa akin. Gustong-gusto ko siyang tulungan sa panaginip ko ngunit hindi ko magawa dahil hindi ko maigalaw ang aking katawan. Ipangako mo sa akin hindi ka sasama sa kanya. Ipangako mong hihintayin mo ko sa pagbabalik ko. Ang sabi niya na tila ba tinitiis lang ang pagkirot ng mga sugat niya sa braso. Sasama ako sa iyo, please. Isama mo na lang ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Kung pwede ko lang gawin yun, mahal ko. Ayaw kong mapahama ka, Ava. Babalik ako basta ipangako mo sa aking maghihintay ka. Ang huling sinabi niya ay umugong na sa aking pandinig, Papa Dudut. Anak, Ava, gising. Nananaginip ka, anak. Dinig kong sabi ni nanay habang tinatapik ang pisngi ko. Pinagpapawisan ako nang magising ako at dama ko pa rin ang pag-aalala sa lalaki mula sa aking panaginip. Kailangan mo nang maghanda, anak. Ngayon na ang araw ng kasal ninyo ni Neil. Paalala sa akin ni nanay. May lalaki po sa panaginip ko, Nay. Lagi ko na lang siyang nakikita. Parang kailangan niya ako. Sumbong ko kay nanay. Baka masyado ka lang nag-iisip sa kasal ninyo ni Neil, anak. Ala, bumangong ka na dyan at baka malate pa tayo sa simbahan. Pagkakalma niya sa akin at tila ba hindi apektado sa mga sinabi ko. Ganun pa man, Papa Dudut, ay bumangon na lamang ako at inihanda ang sarili ko para sa kasal namin ni Neil. Pagdating ko ng simbahan ay agad kong napansin na iilan lang ang taong nasa loob. Bukod sa mama ni Neil na umuwi pa mula sa Canada, 2 kapatid na babae ni Neil at pamilya nila ay may mga staff ni Neil na lang ang namukhaan ko sa mga nasa simbahan. Hindi ko rin alam, Papa Dudut, kung sino ba sa kanila ang kamag-anak namin ni nanay. Naging maayos ang lahat sa kasal namin, Papa Dudut. Hindi rin sinumpong ang pagkirot ng aking ulo. Maluha-luha si Neil nang sa wakas ay tinawag na kaming Mr. and Mrs. Castillo ng paring nagkasal sa amin. Naging mainit rin ang halik niya sa akin. Habang nagpapalakpakan ang lahat. Sa lukuyan ng nanananghalian ng mga dumalo sa kasal ay pinipilit kong mukhaan ng ilang bisita. Pero wala talaga akong makilalang kamag-anak. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at tinanong ko na lamang si nanay. Yun nga rin ang pinagtataka ko, anak eh. Nagpadala naman ako ng mga imbitasyon sa probinsya natin. Marahil ay wala silang medyong pamasahe. Intindihin na lang natin sila, anak.
Pagpapaliwanag ni nanay na agad ko ring naunawaan. Naging masaya ang araw na yon para sa lahat, Papa Dudut. Lalong-lalo na sa amin ang asawa kong si Neil. Muling nagpalakpakan ang lahat ng buhatin ako ni Neil para hagkan sa aking labi. Kabado na ako nang buhat-buhat niya ako papunta sa kwarto niya na magiging kwarto na naming mag-asawa. Yun pa lang ang kauna-unahang pagkakataon kong makakapasok sa kanyang silid. Agad akong namangha nang makita ko ang mga frames na nakadisplay sa palibot ng kanyang silid. Mga larawan ko na iba't iba ang anggulo ng pagkakakuha, Papa Dudut. Ang ilan ay stolen shots sa loob ng bahay. Bahagya akong kinilig doon sa ideyang palihim pala akong kinukunan ng picture ni Neil sa aking pamamalagi sa bahay. Nagustuhan mo ba, mahal? Tanong niya nang mapansin niyang nakatitig ako sa mga pictures ko. Oo naman. Nakakatuwa ka nga eh. Kuha mo ba ang lahat ng ito? Oo. Ganun kita kamahal, Ava. Ikaw lang ang nakapagpasaya sa akin ng ganito. Lalo na ngayon at finally asawa na kita. Seryosong sagot niya habang unti-unti niyang inilalapit ang labi niya sa mga labi ko. At nang gabing yon, Papa Dudut, ay buong puso kong inalay kay Neil ang aking sarili. Punong-puno ng pag-ibig ang unang gabi namin bilang mag-asawa. Wala akong masabi sa asawa ko dahil batid ko ang pag-iingat niya upang hindi ako mahirapan sa unang beses na may mangyari sa amin. Close your eyes. Sanay nagising na lamang ako sa bango ng naamoy kong ulam. Pagkadilat ko'y bumungad sa akin ang almusal na nakalagay sa mesang tabi ng kamang hinihigaan ko. Good morning, Mrs. Castillo. Breakfast for you. Wala ka nang masasabi ha? With special delivery pa yan. Agad na bati sa akin ni Neil nang mapansin niya ang gising na ako. Ang sweet mo naman. Nag-abala ka pa talagang dalhin dito tong almusal ko. Nakangiting tugon ko sa kanya. Ngayon at asawa na kita, pwede ka nang magbuhay, Reyna, sa bahay na ito. Simula sa araw na ito, lahat ng pagmamayari ko ay pagmamayari mo na rin. Ang sabi niya sabay halik sa aking noo. At ganoon nga ang nangyari, Papa Dudut. Simula nang makasal kami ni Neil, ay pinagbawalan na niya akong tumulong sa mga gawaing bahay. Narinig ko ring binilinan niya ang ilang mga kasambahay na wag akong hahayaang mapagod. Maging si nanay ay hindi na rin niya pinapayagang tumulong sa kanila. Ganun pa man ay hindi pa rin nagpapaawat si nanay. Nakahiligan na kasi ni nanay ang pagluluto, kaya pagdating sa pagkain namin ay gusto niya ay siya pa rin ang naghahanda. Minsan na rin akong naipasyal ni Neil sa iba pang mga lupaing pagmamay-ari nila. Hindi ko maiwasang mamangha, Papa Dudut, lalo na noong makita ko ang isang resort na pagmamay-ari ng pamilya nila. Sobrang yaman pala ng pamilyang kinakabilangan ng asawa ko. Minsan nga napapaisip ako kung papaano ko ba napaibig ang isang tulad ni Neil. At kung bakit sa dinami-dami ng pwede niyang ibigin ay ako pa talaga ang napili niya. Madalas ay nakakaramdam din ako ng hiya sa tuwing tinatrato akong reyna ng mga staff niya. Hindi lang kasi ako sanay na napagsisilbihan, Papa Dudut. Makalipas ang ilang araw ay saka ko palang naramdaman ng pagkainip sa bahay. Tanging radyo at TV lang kasi ang nagsisilbing libangan ko. Mabuti pa nga ang mga kasambahay ni Neil, nalilibang nila ang sarili nila sa kanilang mga cellphone. Hanggang sa minsang napansin kong tila ba may pinapanood silang video. Bahagya akong naaliw nang marinig kong sabay-sabay silang nagtatawanan, kaya minabuti kong lapitan sila. Hala ma'am, pasensya na po kayo ma'am. Huwag po kayong mag-alala, tapos na po ang mga trabaho namin kaya naglilibang lang po kami saglit. Paliwanag ng isang kasambahay nang makita niya akong nakatayo sa kanilang likuran. Hindi okay lang. Hindi naman ako magagalit. Ano ba kasi ang pinapanood ninyo? Pag-uusisa ako. Video lang po ito. In-upload po ng kaibigan ko sa Facebook, ma'am.
Nakakatuwa lang po kasi yung bata sa video, oh. Ang sabi ng kasambahay na may hawak ng cellphone, sabay pakita niya sa akin ang video yung pinapanood nila. Pagkaabot ko ng cellphone ay nagulat kaming lahat sa sunod na tinig na aming narinig. At sino nagsabi sa inyong gawin niya sa ganitong oras ng trabaho? Dinig kong pagtataas ng boses ni Neil. Agad akong nabahala dahil mukha siyang galit na galit. Nang mapansin niyang nagulat ang mga kasambahay ay agad siyang lumapit sa akin at agad na hinablot ang cellphone na hawak ko. Sorry po sir, naglilibang lang naman po kami eh. Pagpapaliwanag ng isang kasambahay na mukhang takot na takot. Pues, hindi kayo binabayaran dito para maglibang lang. Pagtataas niya ng boses sa akin na siyang kinagulat ko. Yun pa lang kasi ang kauna-unahang pagkakataong nakita kong galit si Neil. Now, kung mas importante ang cellphone ninyo sa trabaho ninyo, just let me know. Ibabalik ko lang ito kung mag-aal sa balutan na kayo paalis dito. Muli niyang sabi sa kaagad na umalis sa aming harapan. Hindi ko talaga alam kung papaanong paraan mapapagaan ang sitwasyon ng oras na yon. Parang napakababaw lang kasi ng dahilan ni Neil para gawin yon. Nakaramdam din ako ng awa sa kasambahay na may-ari ng cellphone. Kinagabihan ay sinubukan ko pa siyang kausapin kaso ay hindi ko rin nagawa nang makita kong abalang-abala siya sa kanyang computer. Hindi ko maiwasang mabahala sa naging asal niya. Halika na mahal, matulog na tayo. Pag-anyaya niya sa akin. Pilit ang mga ngiti ko sa kanya ng mga oras na yon. Hanggang sa hindi ko na natiis papadudot. Hindi kaya masyado kang naging malupit kanina sa mga kasambahay, mahal? Yun pa rin bang iniisip mo? Huwag mo nang alalahanin, mahal. Kailangan ko lang gawin yon para hindi nila mapabayaan ang trabaho nila. At saka ayaw ko rin kasi na na-expose ka sa social media na yan. Bakit naman? Pagtatakang tanong ko. Saglit siyang natahimik sa naging tanong ko. Dahil sa ayaw ko lang na mapagod ang utak mo. Mostly kasi sa mga nakikita sa Facebook ngayon, puro problema. Tanging naisagot niya. Sa aking pagkakatulog, papadudot ay isang babae naman ang nakita ko sa panaginip ko. Ipinagluluto raw niya ako ng isang masarap na putahe. Ang bango naman po niyan. Sigurado po ako masarap po yan. Siyempre anak, lagi ko talaga sinasarapan ng luto ko. Paborito mo kaya ito? Ang sabi ng aling abalang inahalo ang kanyang lutuin. Pagkagising ko'y agad kong tinungo si nanay. Bahagya akong natuwa nang makita ko siyang abala rin sa paghahanda ng almusal sa kusina. Tanging pagyakap na lang sa kanyang likod ang nagawa ko bilang pagbati ng magandang umaga. At dahil medyo magaling na ang mga galos ko sa katawan ay nakakatulong na rin ako kahit papaano sa mga gawaing bahay. Nang minsang maramdaman ko ang pagod ay nagpasya akong umakyat ng kwarto naming mag-asawa. Ngunit bahagya akong nasilip ang dati kong tinutulugan noong dalaga pa ako. Dahil namimiss ko ang dati kong silid ay nagpasya akong doon na lang umidlip. Ava, bumalik ka na sa piling ko. Nahihirapan akong hindi ka nakakasama. Kailangan kita, mahal ko. Dinig kong tinig sa aking panaginip. Muli kong nakita ang misteryosong lalaki, papadudot. Hindi ko rin maintindihan kung bakit siya umiiyak sa aking panaginip. Kung bakit tila ba hinahanap niya ako. Pinipilit kong magsalita sa panaginip ko subalit hindi ko magawa. Hanggang sa kusa na rin akong nagising mula sa aking pagkakatulog. Sino ka ba talaga at bakit lagi ka na lang nagpapakita sa panaginip ko? Muli kong naitanong sa aking sarili. Nakakainis lang yung wala akong magawa para alamin kung sino nga bang misteryosong lalaki sa aking panaginip. Oh, andyan ka na pala anak. Bakit dito ka ata umidlip sa dati mong kwarto? Namimiss mo dito, no? Hala, gumaya ka na at samahan mo ko. Ang sabi ni nanay na nakabihis na. Saan tayo pupunta, nay? Samahan natin si Manang sa pamamalengke.
Namiss ko lang din kasi magluto ng kare-kare. Paborito mo kaya yun? Sa huling linya ni nanay ay sunod naman bumalik sa aking alaala yung alin na minsan ko na ring nakita sa aking panaginip. Anak, naririnig mo ba ako? Kanina pa kitang kinakausap. Ang sabi ko, gumaya ka na, hihintayin kita sa baba. Dugtong niya sa katuluyang bumaba. Kahit batid kong nagmamadali si nanay ay hindi pa rin ako gumagalaw sa dami ng tanong sa aking isipan. Saka pa lang ako tuluyang gumayak nang muli kong narinig ang tinig ni nanay na tinatawag ang pangalan ko mula sa baba ng bahay. Habang abala kaming namimili ni nanay ay muli ako nakaramdam ng pananakit ng ulo. At dahil doon ay agad siyang nagpasyang iwan ako pansamantala sa isang karinderya. Habang umiinom ako ng bottled water ay napansin ko ang isang alis sa kabilang mesa. Mukha siyang pagod na pagod habang nakatitig sa akin. Sinubukan ko pang ibaling sa iba ang paningin ko, pero hindi pa rin siya natitinag sa pagkakatitig sa akin. Sunod noon ay nilapitan na niya ako. Tama nga sila. Dito ka lang matatagpuan. Pamilyar sa akin ang kanyang tinig, Papa Dudut. Parang minsan ko na siyang nakausap kaso hindi ko lang maalala kung saan at kailan. Teka lang po, Ale. Maghunos dili po kayo. Tugon ko habang sinusubukan kong alisin ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Hindi mo ba ako nakikilala? Sumama ka na sa akin ngayon din. Uuwi na tayo. Nakita kong nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Sandali lang ho. Okay lang po ba kayo? Ipagkukuha ko po kayo ng maiinom. Hintayin niyo lang po ako dito. Mabuti na lamang at saglit ko siyang napakalma. Papunta na ako ng counter na medyo malayo sa kanya nang makasalubong ko naman si nanay. Oh, kumusta ka na? Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Okay ka na ba? Opo, Nay. Kukunan ko lang po ng tubig yung babaeng yun. Sabay turo ko sa babaeng nakatalikod sa amin. Ha? Sino naman yun? Ewan ko nga, Nay. Bigla na lang niya ako nilapitan. Iuuwi na raw niya ako. Umiiyak pa nga siya eh. Sa naikwento ko ay nanlaki ang mata ni nanay. Naku anak, kailangan na nating umuwi. Paniguradong nababaliw lang ang babaeng yan. At saka isa pa anak, siguradong hinahanap na rin tayo ni Neil. Ang sabi ni nanay sabay akin niya sa aking balikat palabas ng kantina. Dahil doon ay hindi ko na nabalikan pa ang Ale. Baka nga tama si nanay. Baka may diferensya lang siya sa pag-iisip. Pagdating namin sa bahay ay gano'n na lang ang pag-aalala ni nanay nang makita niya ang sasakyan ni Neil sa garahe. Oh, andyan na pala kayo. Kumusta naman ang pamamalengke ninyo? Wala ka bang nararamdamang pagkahilo, mahal? Alalang tanong ni Neil sa akin. Huwag kang mag-alala, mahal. Naging maayos naman ang lahat. Pagsisinungaling ko dahil ayaw ko lang mag-alala pa siya. Mabuti na nga lang at nagawa kong takasan yung babae sa kantina kanina. Babae? Sinong babae yun? Kilala mo ba yung sinasabi niya, Nay? Sunod-sunod na tanong ni Neil sa amin ni nanay. Wala yun, Neil. Sabi ko nga dito kay Ava, baka nasisiraan lang ng bait ang babaeng yun. Hala, sige. Maiwan ko na kayo at marami pa akong kailangan gawin sa kusina. Mukhang nataranta pa si nanay sa naisagot niya. Ganun pa man ay sinubukan ko na lang na ibaling sa iba ang usapin namin ni Neil. Nanood na lang kami ng telebisyon buong maghapon. Makalipas ang ilang sandali ay saglit na tumayo si Neil upang tunguhin ang kusina. Kukuha lang daw siya ng makakain. Nang mapansin kong tila ba ang tagal niyang bumalik mula sa kusina ay naisipan ko siyang sundan. Basta next time, mag-iingat kayo. Alam niyo naman pong hindi pa safe ngayon para ilabas siya. Pasensya ka na. Naaawa lang naman ako sa kanya. Mukha kasing nababagot siya dito sa bahay eh. Dinig kong pag-uusap ni nanay at ni Neil sa kusina. Nagtaka lang ako, Papa Dudut, nang maulinigan kong tila ba masyadong seryoso ang kanilang pinag-uusapan.
At dahil sa ayaw kong isipin nilang may nakikinig sa kanila ay agad rin akong bumalik sa sala. Baon ang katanungan sa aking isipan. Ano nga bang meron sa kanilang pinag-uusapan? At tila ba napakaseryoso nila masyado? No. Isang araw ay nagpasya si Neil na isama ako sa kanyang opisina. Ngunit sa pagdating namin ng opisina, ay saglit rin siyang nagpaalam sa akin. May kailangan lang siyang katagpuing kliyente sa function hall at habang hinihintay ko si Neil sa kanyang opisina, ay naisipan kong ayusin ang kanyang mesa. Kasalukuyan akong nagliligpit ng papeles nang pumasok ang sekretarya niya at saglit na may ginawa sa computer. Naiwan ng sekretarya na nakabukas ang computer. Napangiti ako nang makita kong pictures namin ng kasal ang kanyang screensaver. Nang hawakan ko ang mouse ay agad na bumungad sa akin ang Facebook ni Neil. Tanging initials lang ng pangalan niya ang nakalagay sa kanyang profile picture. Habang nagpupunas ako ay narinig ko ang beep mula sa kanyang computer. Agad kong nakita ang mensahe ng isang JV sa kanyang Facebook. You must be careful by now, bro. Hinahanap na siya. Pagbasa ko ng message ay saka ko naman natanaw na paparating na si Neil. At dahil doon ay dali-dali kong hinugot ang saksakan ng computer. Ayaw ko kasing isipin niyang pinakialaman ko ang gamit niya sa opisina. Muli na namang nag-iwan ng katanungan sa isipan ko ang tungkol sa mensahe ni JV at kung sino nga ba siya sa buhay ni Neil. Hanggang sa maisipan kong tanungin si Neil. Mahal, maalala ko lang, bakit nung kasal natin wala ka man lang na ipakilalang kaibigan mo sa akin? Halos lahat kasi ng mga barkada ko wala dito. Yung iba nasa Manila tapos yung iba nasa Olongapo. Ganon ba? Sana makilala ko rin sila balang araw. One time makikilala mo rin sila, mahal. Lalo na yung si JV. Parang kapatid ko na kasi yun Kaso nasa Olongapo siya ngayon. One time kapag andito siya ipapakilala kita sa kanya. Pagbibida niya. Nang mabanggit niya ang pangalang JV, ay naalala ko yung mensaheng nabasa ko. At kung sino yung tinutukoy niyang hinahanap na. Habang patagal ng patagal, Papa Dudut, ay parami naman ang parami ang tanong sa aking isipan. Habang naglilipit ako ng mga kalat sa kwarto, ay may narinig akong tila ba cellphone na nagri-ring. Dahil sa hindi ko alam kung saan nakalagay ang tumutunog na cellphone ay sinubukan kong hanapin. Hanggang sa nakita ko ito sa una ni Neil. Kaso nang nahawakan ko na ang cellphone ay saka naman huminto ang pagtunog. Marahil sa kakamadali ni Neil na pumasok ng opisina kaya naiwan niya itong cellphone niya. Usal ko sa aking sarili. Ilalapag ko na sana sa cabinet ang cellphone nang muli itong tumunog. Isang tawag mula kay JV ang naghihintay ng sagot. At dahil sa alam kong kaibigan naman siya ni Neil, ay ako na ang sumagot ng tawag niya. Hindi pa man ako nakapagsasalita ay narinig ko na ang natatarantang boses ng lalaki sa kabilang linya. Bro, naresibo ba yung text ko kanina pa? Andiyan na si Miguel. Paniguradong natuntunan niya kayo. Asan ka ba kasi ngayon? Hello? Hindi ko pa rin maintindihan ang punto ni JV, Papa Dudut, sa kanyang sinasabi. Sinong may sabi sa iyong pakialaman mo ang gamit ko? Seryoso ang tinig na umalingaw-ngaw sa loob ng aming kwarto. Nadatnan ako ni Neil sa aktong parang may kausap sa kanyang cellphone. Sa gulat ko ay agad kong napatay ang tawag mula kay JV. Mahal, si JV yung tumatawag. Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko ay agad niyang inagaw ang cellphone sa aking kamay. Sa lisik ng kanyang pagkakatitig sa akin ay namayani ang takot sa aking dibdib. Para kasing ibang nilang nasa aking harapan ng mga oras na yon. Isa sa mga pinakaayaw ko sa lahat ay ang pinakikialaman ng mga gamit ko. Seryoso pa rin ang tinig niya. Sino yung Miguel, Neil?
Andito na raw siya ngayon, ang sabi ni JV. Sa naging tanong ko ay napabuntong hininga si Neil. Hindi mo siya kilala. At hindi mo siya dapat na makilala. Bakit ba parang ang dami kong hindi alam? Akala ko ba tutulungan mo kong alamin ang mga dapat kong malaman? Hindi ko na napigilan pa ang maglabas ng sama ng loob, Papa Dudut. Kapag sinabi kong wala ka na doon, wala ka na doon. Kaya pwede ba huwag ka nang makulit pa? Ang dami ko ng problema sa opisina. Huwag ka nang dumagdag pa. Bulyaw niya sa katuluyang nilisan ng silid namin. Napaluhan na lamang ako sa pagkagulat, Papa Dudut. Hindi ko sukat akalaing magagawa akong sigawan ni Neil. Naninibago ako sa kilos ng asawa ko, Papa Dudut. Parang hindi ko na nga siya kilala. Minsan sa mga kasungitan niya. May mga gabi rin na nagpapanggap na lang akong tulog para hindi niya kuliting makinig sa kanya. Parang mabigat pa kasi ang loob ko sa ginawa niyang pagtataas ng boses sa akin. Ava? Ava, bumalik ka na, mahal ko? Tinig ng misteryosong lalaki sa aking panaginip. Kasunod noon ay ang tinig naman ng isang babae. Ava, anak, umuwi ka na. Halos magkasabay na umaalingaw-ngaw sa aking panaginip. Sinubukan ko silang hanapin, ngunit bigo ako. Hanggang sa napabangon na lamang ako sa pagpupumilit kong makita ang mga taong tumatawag sa akin. Mabuti na lamang at mahimbing pa rin ang tulog ni Neil sa aking tabi. Ilang araw na rin na hindi ko masyadong iniimikan si Neil, Papa Dudut. Masama pa kasi ang loob ko sa kanya. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataong pagtaasan niya ako ng boses. Maging ang halik niya bago pumasok ng opisina ay sinadya ko talagang iwasan. Batid kong daman niya ang pagtatampo ko pero imbis na mangulit pa ay hinahayaan na lang niya ako. Ngunit sa isang hapon habang namimitas ako ng mga nalantang bulaklak sa bakuran, nagulat ako sa biglang pagdating ng sasakyan ni Neil. Nakapagtataka lang dahil hindi ko masilayan si Neil sa loob. Ma'am, pinapasundo kayo ni Sir sa akin eh. Agad na bumungad ang driver niya sa bintana ng sasakyan. Bakit daw? Nakasimangot na tanong ko. May lalakarin lang daw po kayo, ma'am. Saglit kong sinantabi ang tampo ko kay Neil ng mga oras na yon. Agad akong nagbihis para makasama ang driver niya. Subalit laking pagtataka ko nang idiretso niya ako sa resort imbis na sa restaurant. Akala ko ba pinapasundo ako ng sir mo? Bakit mo ako dito dinala? Hindi ba't nasa restaurant siya ngayon? Pagsusungit na tanong ko sa driver. Andyan po si sir, ma'am. Hinihintay po kayo. Tanging naisagot ng driver sa akin para hindi na ako makaimik pa. Pagkababa ko ng sasakyan ay agad na natanaw ko si Neil sa isang table, malapit sa swimming pool. Nang makita niya ako ay agad siyang tumayo upang salubungin ako saka inalalayan sa aking pag-upo para sa isang hapunan. Galit ka pa rin ba sa akin, mahal? Maamong tanong niya sa akin. Sorry na, mahal. Sobrang stress lang siguro ako this past few days. Sana huwag ka nang magalit sa akin. Ngumiti ka na, please. Panunuyo niya. At dahil sa naawa na ako sa pagsusumikap niyang suyuin ako kaya ngumiti na lamang ako. Pagkatapos ng hapunan ay may inabot siyang regalo sa akin. Open it, mahal. Ang sabi niya nang mapansin niya ang pagtataka sa aking mga mata. Isang maliit na stuffed toy ang laman ng regalo. Nang kunin ko ang stuffed toy mula sa kahon ay saka ko pa lamang napansin ang tila ba papel na nakapailalim dito. Nagulat ako nang mapagtanto kong plane ticket papunta ng Hong Kong pala ang kasama ng stuffed toy sa loob. Pupunta tayo ng Hong Kong? Nakangiting tanong ko sa kanya. Oo. Let's just say na honeymoon treat ko sa iyo yan, mahal. Nagustuhan mo ba? Honeymoon treat ba ito? Hindi ba peace offering, mahal? Biro lang. Oo naman, mahal ko. Sino bang hindi matutuwa nito?
Tuwang-tuwang sagot ko sa kanya, saka ko siya niyakap ng mahigpit. Labis ang saya ko ng gabing yon, Papa Dudut. Dahil bati na kami ni Neil, nakakataba lang ng puso yung iparamdam niya sa akin, nagsisisi siya sa mga nagawa niya. Doon na rin kami nagpalipas ng gabi sa resort at muli ay naging mainit ang gabing yon. Para sa aming dalawa. Sa nangyari sa amin ni Neil noon, Papa Dudut, ay dama kong sobra niya akong namiss. At ganon rin naman ako para sa kanya. Simula noon ay naging magiliw na ang mga araw na lumipas sa amin ni Neil. Parang araw-araw pa rin niya ako nililigawan kahit na mag-asawa na kami. Yun nga lang, hindi pa rin niya ako pinapayagang lumabas na mag-isa. Inaalala lang kasi niya ang kalusugan ko. Ilang gabi ring sa resort kami nagpapalipas. Sinasamahan ko kasi siya sa tuwing hindi siya nakakauwi ng bahay. Hanggang sa isang umaga nang maisipan kong mauna na umuwi kay Neil sa bahay. Laking pagtataka ko nang mapansin kong wala si nanay. Nagpunta po ng palengke, ma'am. Hindi na po kasi niya mahintay ang pagdating ninyo kaya pumunta na lamang siya mag-isa. Sagot sa akin ng isang kasambahay. Sunod noon ay ang pagring ng telepono sa sala. Nang sagutin ko ang tinig ay agad na si nanay ang narinig ko. Ava? Ikaw ba yan? Nakauwi na pala kayo mag-asawa. Naiwan ko kasi sa kusina yung listahan ng mga bibilhin. Pwede mo bang dalhin sa akin sa palengke, anak? Ihintayin kita rito. Malapit sa kantina na madalas mong pagpahingahan. Bahagya pa ako napangiti dahil umiraw na naman kasi ang pagkaulyanin ni nanay. Pagkababa ko ng telepono ay agad akong gumayak para makipagkita sa kanya sa palengke. Pagkababa ko mula tricycle sa palengke, agad na hinagilap ng mga mata ko ang kinakaroonan ni nanay. Subalit napukaw ang atensyon ko nang makita ko ang lalaking nakatayo sa kabilang banda ng palengke. Parang pamilyar siya sa akin. Parang nakita ko na siya sa hindi matandaang lugar. Tila ba may hinahanap ang lalaki? Mabuti na nga lamang at nakasombrero at sunglasses ako. Kaya kampante akong hindi niya mahalatang tinititigan ko siya. Idagdag mo ang sasakyang paroon at parito sa aming harapan. Saglit ko naalala si nanay kaya ipinagpatuloy ko ng paghahagilap sa kanya. Subalit nang muli kong ibalik ang paningin ko sa lalaki, ay bigla na lang siyang nawala sa kanyang kinakaroonan. Ganon pa man ay ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad upang hanapin si nanay. Hindi nagtagal ay nakita ko rin ang kinakaroonan ni nanay. Nagtaka ako nang mapansin kong may kausap siyang ale at tila ba nagbabangayan. Mula sa kalayuan ay namukhaan ko ang kausap niya. Siya yung aling minsan na ring lumapit sa akin sa kantina. Yung aling may diferensya sa pag-iisip. Bahagya ako nag-alala para kay nanay kaya minabuti kong puntahan sila. Subalit hindi pa man ako tuluyang nakakalapit ay narinig ko na ang pag-uusap nilang dalawa. Maawa ka naman sa akin, Ate Leticia. Ibalik mo na sa akin ang anak ko. Huwag mong gawin sa amin ito. Dinig kong pagsusumamo ng babae kay nanay. Agad ako napaisip kung sino ba yung tinutukoy niyang anak. Hindi ko nga alam ang pinagsasasabi mo. Bitawan mo ako at may lalakarin pa ako. Pagpupumiglas ni nanay. Alam na namin ang lahat, ate. Kaya kung ako sa'yo magsalita ka na, bago ko pa makalimutan kapatid kita. Kailangan ako ng anak ko, ate. Kailangan ako ni Ava. Hindi ako maaaring magkamali sa mga narinig ko, Papa Dudut. Pangalan ko ang binanggit ng babae. Gusto kong isipin na marahil ay nasisiraan lang talaga siya ng bait. Pero paano ko ipapaliwanag yung anggulong alam niya maging ang pangalan ko? Tama ba ang narinig ko? Tinawag niya akong anak. So kilala pala talaga niya ako. Sabad ko mula sa kanilang likuran. Huwag kang nagpapaniwala sa babaeng yan. Nanginginig na tugon ni nanay. Ate, pwede ba? Tama na. Kailangan niyang malaman ang katotohanan.
Sino ba talaga ang babaeng ito, Nay? Bakit kilala niya ako? Ano ba talaga ang koneksyon niyo sa kanya? Pagtataas ko ng boses dahil nalilito talaga ako ng mga oras na yon. Sumagot ka, Nay! Dugtong ko habang nangingilid na ang mga luha sa mga mata ko. Patawarin mo ako, Ava. Pero ang babaeng nasa harapan mo ngayon ay ang tunay mong ina. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang naging revelasyon na yon sa akin ni Nanay. Pagkaharap sa akin ng babae, agad niya ako hinawakan sa aking mukha. Ako ang tunay mong ina, Ava. Sumama ka na sa akin, anak. Iuuwi na kita. Sa mga sinabi niyang iyon, Papa Dudut, ay kusang bumalik sa aking mga alaala ang tinig ng isang ale sa aking panaginip. Siya nga yung boses na madalas kong marinig na tinatawag akong anak, Papa Dudut. Bakit? Bakit kailangan niyo itong gawin sa akin? Lumuluhang tanong ko kay Nanay Leticia. Patawarin mo ko, anak. Pero ang totoo niyan ay tiyahin mo lang ako. Iniwan ka sa akin ng tunay mong ina sa kagustuhan niyang makapagtrabaho sa Maynila. Musmus ka pala ngay ako na ang kinagisnan mong ina. Nagseselos ako sa tuwing umuwi siya. Kapag magkasama na kayong dalawa, ay hindi mo na ako napapansin. Lalo na, anak, kapag nakikita kong sarap na sarap ka sa mga luto niya. Bago siya bumalik ng Maynila ay sinabi niyang kukunin ka na niya sa mga susunod na uwi niya. Hindi ko yun nagustuhan, anak. Matapos ang lahat ng mga sakripisyo ko sa iyo, ay basta ka na lang niyang babawiin sa akin? Hanggang sa minsang pasyalang ka ni Neil sa bahay. Nasabi ko sa kanya ang tungkol sa mga plano ng tunay mong ina. Maging siya ay hindi niya nagustuhan ang ideyang kukunin ka ng nanay mo. Kapag nagkataon kasi ay hindi ka na niya makikita pa. Hanggang sa naisipan niyang tulungan niya akong ilayo ka. Aalokan niya tayo ng trabaho sa restaurant nila dito. Nakaplano na rin siyang susunod sa atin kapag andito na tayo. Sa ganoong paraan ay masusolo ka na rin namin. Lalo na ni Neil na ang tanging hangad lang ay ang mailayo ka kay... Kanino? Mailayo niya ako kanino? Sa lalaki na tunay na nagmamay-ari ng puso mo? Si Miguel. Sa mga nasabi niyang pangalan ay naalala ko ang araw na nasagot ko ang tawag ni JV. Nabanggit niya ang pangalan na Miguel. Labis kasi ang galit ni Neil nang malaman niyang pumayag ka na magpakasal kay Miguel. Kaya desperado na rin siyang ilayo ka. Pareho kami ng pinaglalaban. Ang ilayo ka sa mga taong kaagaw namin sa puso mo. Sunod ko namang naalala ang lalaking nagpakita sa panaginip ko, Papa Dudut. Yung lalaking tila ba humihingi ng tulong. Ipangako mo sa akin hindi ka sasama sa kanya. Ipangako mong hihintayin mo ako. Ang pagbabalik ko. Sasama ako sa iyo. Please, isama mo na ako. Kung pwede ko lang gawin yon, mahal. Ayaw kong mapahama ka, Ava. Babalik ako basta ipangako mo sa akin. Naghihintay ka. Nakatulala pa rin ako habang pinapakinggan ng kwento sa akin ni Nanay Leticia. Hindi man malinaw sa akin ang sakit na dulot ng paglayo nila sa lalaking minahal ko. Maliwanag naman sa aking pinaglaruan nila ang buhay ko habang may amnesia ako. May koneksyon pala talaga sa buhay ko ang lahat ng mga nakikita ko sa aking panaginip, Papa Dudut. Nangingibit na ako sa galit nang maisipang kong puntahan si Neil. Sinubukan pa akong pigilan ni Nanay Leticia pero hindi pa rin ako nagpaawat. Pagkarating ko ng bahay agad kong sinalubong si Neil. Bakit ba ang tagal ninyo, mahal? Kanina pa ako nag-aalala sa iyo eh. Agad ko siyang nasampal sa sobrang sama ng loob ko. Nag-aalala ka? Nag-aalala kang baka malaman ko ang katotohanan?
Ano ba sinasabi mo? Alam ko na ang lahat-lahat, Neil. Sinabi na sa akin ni Nanay Leticia. Nakasabot ka niya sa mga pagpapanggap. Nagawa ko lang yun sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, Ava. Pagmamahal ba ang tawag mo doon? Kaya nagawa ninyong paglaruan ang buhay ko? Nagawa niyong ilayo sa mga taong tunay na nagmamay-ari ng puso ko? Kaya pala ayaw mo kong patignan sa ibang doktor dahil pabor sa iyo pagkakaroon ko ng amnesia. Ngayon alam ko na kung bakit kukonti lang ang taong dumalo sa kasal natin dahil wala talagang nakakaalam sa kasalang yon, kundi yung mga taong kontrolado mo lang. At alam ko na rin kung sino yung Miguel na tinutukoy ni JV. Siya ang tunay kong mahal at hindi ikaw. Oo na. Pero ako ang tunay na nagmamahal sa iyo, Ava. Maniwala ka. Lintik na pagmamahal yan. Pinaiikot niyo ako sa mga kasinungalingan niyo. Pinagsamantalahan niyo ako sa kondisyon ko. Sigaw ko habang humahagulhol sa pagiyak. Huwag ka nang magalit sa akin, Ava. Hindi ba naging mabuti naman akong asawa sa'yo? Di ba pupunta pa tayo ng Hong Kong? Mag-honeymoon pa tayo. Pagmamakaawa niya habang pinipilit niya akong yakapin. Bitawan mo ko. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Pinagsisisihan kong pinakasalan ko ang isang katulad mo. Ubod ka ng sinungalin. Pagtataas ko ng boses sa kanya habang sinusubukan kong kumawala sa mga braso niya. Gusto ko na talagang layasan siya ng mga oras na yon. Nagawa niya pa akong habulin ng mga oras na yon palabas ng gate. Sa mga hindi sinasadyang pagkakataon, Papa Dudut, paglabas ko ng gate ay hindi ko napansin ang isang honor type jeep na mabilis ang takbo papunta sa kinakaroonan ko. Ang sunod kong namalayan ay ang tinig ng maraming tao sa aking paligid. Lahat sila ay hindi alam ang gagawin. Tayuan mo siya! Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Dinig kong tinig ng isang lalaking tila ba umiiyak na sa pag-aalala. Ava, mahal ko, gumising ka. Huwag mo akong iiwan, Ava. Kailangan kita. Umiiyak na ang lalaking kasama ko sa loob ng sasakyan. Anak, gising. Itatakbo ka namin sa ospital. Huwag kang bibitaw, anak. Kasama mo na kami. Inig naman ang babae na sunod kong narinig. Pero kahit na hindi ko silang nakikita sa mga oras na yon, dama ko sa aking puso't isipan na tinig yon ng tunay kong ina at ng minamahal kong si Miguel. Oo, Papa Dudut, naaalala ko ng lahat. Ang mga sumpaan namin ng lalaking minamahal ko na magsasama na kami sa hirap at ginhawa. Ang kababata kong matagal ko nang iniibig, na siyang pinangakuan ko, Papa Dudut, ng kasal. Ang simpleng singsing at tinanggal sa aking daliri ni Neil noon ay mula sa lalaking tunay na nagmamay-ari ng aking puso, si Miguel. Kalipas ang isang araw ay nagkamalay na rin ako. Agad kong nakita si Miguel na hawak ang aking kamay habang mahimbing na natutulog sa aking tabi. Sa kanyang likuran naman ay nasilayan ko ang maamong mukha ni Nanay. Totoo na ba ito? O isa na namang panaginip? Tanong ko sa aking sarili. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal ko? Tanong ni Miguel sabay pisil sa aking kamay. Totoo na nga ito. Hindi na ako nananaginip. Nakangiting sagot ko. Oo, Ava. Nagbalik ka na sa tunay mong mundo. Kasama kaming tunay na nagmamahal sa'yo. Tugon naman ni Miguel na hinaplos ang aking mukha. Ako si Miguel, Papa Dudut, ay nakadama ako ng pananabik sa kanya. Matagal-tagal din kaming hindi nagkita at batid kong ganun rin naman siya. Maging si Nanay, ang tunay kong ina, ay labis din ang kasiyahan na makita niya akong gising na. Sila nang nagkwento sa akin ng pagkakadakip kay Neil ng mga pulis. Minsan na kasi nitong pinagtangkaan ng buhay ni Miguel kaya nararapat lang na ito'y makulong. Pero baka hindi rin siya magtagal sa kulungan.
Agad akong nabahala sa mga sinabi ni Miguel. Isang araw pa lang kasi ang nilagay niya doon ay mukhang nakikita na nila siya ng kakaiba. Nagsasalita kasi itong mag-isa sa selda. Minsan nga ay nagwawala pa. Kaya balak na ilipat na lang daw sa mental hospital. Pag-aaralan daw ng mga doktor ang kalagayan niya. Nang makalabas na ako ng hospital ay agad na kaming nagpasyang manirahan na lamang sa Maynila, Papa Dudut, kung saan malayo sa mundong ginagalawan ni Neil. Naisipan kong ipadala ang aking kwento ng buhay ko dahil isa ako sa mga tagahanga ng napakasikat ninyong programa, ang Barangay Love Stories. Kaya madalas kong pinakikinggan sa pamamalagi ko noon sa bahay ni Neil. Hindi ko nga sukat akalaing magagawa ko rin palang isulat ang kwento ko ng buhay at pag-ibig ko. Sana lang ay mapabilang ang liham ko sa mga mababasa ninyo. Isa rin ako sa mga naghahangad na sana ay lalo pang maging matagumpay ang inyong programang Barangay Love Stories, maging ang inyong istasyon. Lubos na gumagalang, Ava.